Isipin mo ito, kailalabas mo lang mula sa daang taon ng pagkaalipin, nakita mo mismo gamit ang sarili mong mga mata kung paano nahati ang isang buong karagatan para lang makadaan ka at yung pamilya mo. Grabe yung eksenang iyon. Naranasan mo yung mga himala na literal na nagligtas sa buhay mo mula sa pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo noon. Kaya nga tapos makalipas lang ang ilang araw, heto ka. Sumasamba, nagwawala, at nagpa-party sa harap ng isang rebultong baka na gawa sa ginto. Nakakalula, di ba? Oo, napakabilis ng pangyayari. Parang isang araw lang ang lumipas. Ayun na nga, paano nangyari na ang mga taong nakasaksi ng ganitong kagila-gilas na milagro ay bumalik agad sa ganitong uri ng pagsamba sa loob lang ng maikling panahon? Para sa iyo na nakikinig ngayon, yan yung bubusisihin natin sa ating malalimang pag-uusap. Tama, hihimayin natin yung kwento nitong gintong baka. Hindi lang ito basta lumang tala sa kasaysayan. Oo, kumbaga, salamin ito sa kung paano tayo mismong mga tao ay napakabilis bumigay sa takot. At syempre, pag-usapan din natin kung ano yung ibig sabihin ng tunay na pamamagitan at pagpapatawad mula rito. Ang pinaka nakakagulat talaga dyan ay yung bilis ng pagbabago nila. Kasi bago pa mangyari itong insidente sa gintong baka, 2 beses nang sumumpa ang mga Israelita ng buong tapang na lahat ng sinabi ng Panginoon ay gagawin nila. Seryoso? Nangako sila agad? O nangako sila, nakita nila yung kapangyarihan, nakaramdam sila ng kaligtasan, pero sa sandaling nawala sa paningin nila yung leader nila, gumuho lahat ng iyon. Parang may matinding disconnect doon sa nangyari sa utak nila. Kasi kung iisipin natin, umakyat lang naman si Moses sa bundok ng Sinai para kunin yung mga utos ng Diyos, naiwan sila sa ibaba. Naiwan sila na walang leader na nakikita. Oo. At siguro nandoon yung element ng waiting game, ano? Parang ganito yan. Isipin mong nag-diet ka ng matindi at nakikita mo na yung magandang resulta sa kalusugan mo. Sumusumpa ka na sa bagong lifestyle nito. Nakaka-relate marami diyan. Di ba? Pero isang araw, na-late lang ng kaunti yung delivery ng healthy food mo. Imbes na maghintay at magtiwala sa proseso, napanik ka. Dahil sa gutom at inip, umorder ka agad ng sangkatutak na fast food. Parang ganun yung reaksyon nila Magandang analohiya yan. Kasi yung inip na iyon, nakaugat talaga sa matinding takot sa hindi nakikita. Kailangan nating ilagay yung sarili natin sa posisyon nila. 400 taon silang alipin sa Ehipto. 400 taon, napakatagal nun. Iyon lang yung mundong alam nila. Tapos, bigla silang dinala sa isang malawak at tahimik na diserto. Nang umakyat si Moses, na puno ng ulap, kulog at kidlat yung bundok, tapos biglang natahimik nung napakatagal. Nakakakaba nga naman iyon. Baka isipin mong may masamang nangyari? Sa isip nila, posibleng patay na si Moses. Nawala yung nag-iisang taong nagsisilbing tulay nila sa Diyos na nagligtas sa kanila. Kaya lumapit sila kay Aaron at nagdemand na igawa sila ng mga Diyos na mangunguna sa kanila. Kailangan nila ng kapalit na nakikita at nahahawakan. Kaya pala hiningi ni Aaron yung mga gintong hikaw ng mga asawa at anak nila. Tinunaw niya iyon para bumuo ng isang image, pero ang nakakapagtaka rito, bakit baka? Oo nga, no? Bakit baka? Diba, oo, kung sa original na salita, sabi sa source natin, ay parang young bull. Sa dami-dami ng hayop na pwede nilang pagpilian, bakit iyon yung ginawa nilang sentro ng pagsamba nila? Kung titingnan natin yung kultura kung saan sila nanggaling, yung baka o toro ang pinaka-logical na pipiliin nila. Sa sinaunang Ehipto, napakakaraniwan ng pagsamba sa toro. Particular na yung Apis bull na tinatawag. So pamilyar na pamilyar sila doon. Oo, para sa kanila, ang baka ay hindi lang simpleng hayop. Ito ay manifestasyon ng matinding lakas, kapangyarihan at pagiging mataba ng lupa. Ang nangyari sa kanila sa paanan ng Sinai ay isang malinaw na kaso ng tinatawag nating reversion. Reversion. Kumbaga, pagbabalik sa lumang nakagawilan nila. Mismo, pagbabalik sa nakagawian, makikita natin na umabot ito sa ilang matinding antas. Una, bumalik sila sa kaisipan ng polytheism o pagsamba sa maraming Diyos. Kasi nung nagdemand sila kay Aaron, yung ginamit nilang salita ay Elohim na nasa maramihang konteksto. So humihingi talaga sila ng mga Diyos na papalit kay Moses. Tapos dumiretso sila sa mismong bull worship na tulad nga ng sabi mo, nakatatak na sa kultura nila mula sa Ehipto.
Oo, nakabaon na sa isip nila yon. Pero mukhang may mas malalim pa silang ginawa eh. Kasi hindi lang naman nila basta tinalikuran si Yahweh para sa baka, di ba? Pagkatapos mabuo ni Aaron yung gintong baka, nagtayo siya ng altar at may sinabi siyang kakaiba. Ayun, tama ka dyan. Nagdeklara si Aaron na bukas ay may piging para kay Yahweh. At iyan ang pinakamasalimuot na anyo ng pagbabalik nila. Ang tawag natin dyan ay syncretism. Syncretism. Paano iyan nag-work dun sa sitwasyon nila? Ito yung paghahalo ng pagsamba sa tunay na Diyos at sa mga Diyos-Diyosan. Sinubukan kasi ni Aaron na ikompromiso yung sitwasyon para pakalmahin ng mga tao. Pinagsama niya yung imahe ng isang paganong Diyos na pamilyar sa kanila, tapos ikinabit niya rito yung pangalan ng Diyos na nagligtas sa kanila. Parang nag-imbento sila ng sarili nilang customized na relihiyon. Nakikita ko yung takbo ng isip nila ngayon eh. Paanong customized? Haha! Topping sa pizza, gusto nila yung combination. Oo, gusto nila yung benepisyo ng Diyos na nagligtas sa kanila, pero gusto nila yung itsura at pamamaraan ng Ehipto na komportable para sa kanila. Pili lang na kung anong gusto. Eksakto. Gusto nila yung kalayaan na ibinigay ni Yahweh, pero hinahanap nila yung pamilyar na tanawin ng pag-aalipin nila. May isang napakagandang paghahamping sa mga batayan natin tungkol sa konsepto ng conversion at reversion. Ano yung kaibahan nila doon sa pag-aaral natin? Sa ilang paniniwala, katulad halimbawa sa pananaw ng Islam, itinuturing na ang bawat tao ay ipinanganak sa isang likas na estado ng pagpapasakop sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay yumakap sa pananampalatayang iyon, hindi nila tinatawag na conversion yun, kundi reversion. Reversion, parang pagbabalik sa orihinal na estado niya? Tama. Pagbabalik sa default state. Kung ilalapat natin yung kaisipan ng default setting sa mga Israelita, yung ginawa nila nang makaramdam sila ng matinding inip at takot ay isang mabilis na pag-revert. Bumalik sila sa default setting nila nung nasa Ehipto pa sila. Kasi iyon yung pinakapamilyar na paraan nila para i-process ang mundo. Nakikita naman natin yan kahit ngayon, di ba? Kapag na-stress tayo o nawawalan tayo ng kontrol sa sitwasyon, bumabalik tayo sa mga lumang bisyo o nakasanayan natin kahit alam nating nakakasama ito. Normal na reaksyon ng tao yan kapag may pressure. Pero ito, ang hindi ko makuha, kung sa tingin ng mga Israelita ay gumagawa lang sila ng kompromiso para mas maging komportable yung pananampalataya nila habang wala si Moses, bakit ito idiniklara bilang isang napakatinding kasalanan? Paano naging isang great sin ang isang bagay na sa isip nila ay pag-a-adjust lang sa sitwasyon? Kasi yung kompromisong ginawa nila ay isang direktang pag-atake sa kalikasan ng Diyos. Nakakatagpo lang nila. Nakalimutan nila na nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa nila sa ibaba, kahit inakala nilang naghihintay lang siya sa itaas ng bundok. Nakalimutan nilang hindi lang nakakulong sa bundok ang Diyos? Oo, sa isang mabilis na iglap, binasag nila yung pinakapundasyon ng kasunduan nila. Nilabag nila yung unang utos na huwag sasamba sa ibang Diyos. Tapos, nilabag din nila yung ikalawang utos na huwag gagawa at sasamba sa mga idolo o ribulto. At hindi lang iyon simpleng aksidente. Isa itong progresibong pagtalikod. Totoo yan. Pag binasa mo yung kwento, makikita mo yung buong proseso kung paano nag-unravel ang lahat. May 5 hakbang eh. Hindi lang sila basta lumihis sa utos ng mabilisan. Sila mismo ang aktibong gumalaw. Ayon, unang-una, mabilis silang lumihis. Pangalawa, sila mismo nagambang ng ginto para hubugin yung baka. Pangatlo, nakakalulo na hindi lang nila ginawang display yung rebulto. Yumukod pa sila rito. Sumamba na talaga sila. Oo. Pang-apat, nag-alay pa ng mga sakripisyo. Parang ibinalik nila yung buong paganong sistema. At yung pang-5, yung pinakamatindi na talagang sumira sa ulo ko nang mabasa ko ito. Ideklara nila ng malakas na, "Ito ang inyong mga Diyos o Israel na naglabas sa inyo mula sa Ehipto." At dyan mo maiintindihan kung bakit ito tinawag na matinding asalanan. Ibinigay nila yung kapangyarihan at luwalhati ng Exodus sa isang walang buhay na bagay na sila mismong mga tao ang humugis. Kumbaga, ninakaw nila yung kredito. Mismo, ikinulong nila yung ideya ng isang makapangyarihan at walang hanggang Diyos sa isang pirasong ginto.
Bakit? Dahil ang isang Diyos na gawa sa ginto ay hindi nagsasalita, hindi nagbibigay ng moral na utos, at madaling kontrolin. Pwede mo siyang ilagay sa isang sulo kapag tapos ka ng sumamba. Ang paggawa ng idolo ay pagtatangkang kontrolin ang Diyos. Grabe yung selective amnesia nila eh. Ang tahasang pag-aago sa kredito, nakakainis isipin. Maihahalin tulad ko ito sa isang taong iniligtas mo sa pagkakalunod. Buwis buhay mong sinisid sa gitna ng bagyo, inahol mo siya kahit muntik ka na ring mamatay, di ba? Naging bayani ka? Oo, tapos kinabukasan may nakita siyang manipis na life preserver sa plastic na siya mismo ang nag-inflate ng araw na yon. At pagkatapos, luluhod at magpapasalamat doon sa plastic na salbabida para sa pagliligtas sa buhay niya. Nakakainsulto, ninanakaw mo yung kredito ng mismong nagbuwis ng buhay para sa'yo. At iyang pagnanakaw na iyon ng kredito ay nauwi sa tuluyang pagkawalan ng kontrol. Sinasabi sa mga tala na umupo sila para kumain at uminom at pagkatapos ay tumayo para magwala. Nagparty na ng malala. Oo, yung ginamit na salita doon ay nagpapahiwatig ng mga immoral at magulong gawain na karaniwang kasama sa paganong pagsamba sa mga Diyos, lalo na pagdating sa fertility rites. Hindi lang ito simpleng inuman. Ito ay isang buong pagtalikod sa moralidad na kalatag lang sa kanila. So habang nangyayari itong magulong pagwawala sa ibaba, bumababa na si Moses mula sa bundok. At nang makita niya mismo yung kalat at yung gintong baka, nagliyab siya sa galit. Dala-dala niya yung 2 tapyas na bato kung saan nakasulat yung mga utos ng Diyos. At nabasag niya iyon sa tindi ng emosyon. Ibinato niya ito at binasag sa paanan ng bundok. Dati, ang naiisip ko lang, nagtantrum lang si Moses dahil na-stress siya sa mga tao. Pero may mas malalim na ibig sabihin yung pagbasag ng bato, di ba? Hindi iyon simpleng pagkawala ng pasensya lang. Sa sinaunang kultura, yung mga tapyas na bato ay kumakatawan sa isang formal na kasunduan o tipan. Nang basagin ito ni Moses, ito ay isang physical at legal na manifestasyon na sinira ng mga tao ang kasunduan nila sa Diyos. Parang kinansel yung kontrata? Parang ganon, parang pinupunit mo yung isang kontrata sa mismong harap ng taong unang lumabag nito. Wala nang bisa yung tipan dahil tinapos na nila ito sa pamamagitan ng gintong baka. At hindi doon natapos yung reaksyon ni Moses. Yung ginawa niyang sunod, talagang nagpapakita ng bigat ng sitwasyon. Kinuha niya yung gintong baka, sinunog niya sa apoy, dinurog hanggang maging pinong pulbos, tapos isinaboy sa tubig. At literal na ipinainom niya sa mga Israelita. Matinding parusa iyon. Diba? Pinainom niya sa kanila yung Diyos-Diyusan nila. Parang sinasabi niyang, kailangan ninyong lunukin ang mismong kasalanang ginawa ninyo. Pinaharap niya sila sa mismong resulta ng pagtataksil nila. Walang takas. Kailangan nilang maranasan yung pait ng pagre-rebelde nila. Kasi sa puntong ito, yung buong nasyon ay nasa bingit na ng tuluyang pagkalipol. Nagbanta ang Diyos, nawawasakin ang buong bayan dahil sa tindi ng ginawa nila. Wawasakin talaga. Wala nang ititira. Sisimulan sana niya ang isang bagong bansa mula lang kay Moses. At dito natin makikita yung paglitaw ng 2 napakabigat na theological na konsepto. Ang papel ng isang mediator o tagapamagitan at ang paghahanap para sa atonement o pagtutubos. Ipaliwanag natin yan kasi dito talaga lumilitaw yung karakter ni Moses bilang lider. Sa kabila ng galit niya sa mga tao na ipinainom pa nga niya yung ginto sa kanila, nang malaman niyang lilipunin sila, bumalik siya sa bundok para makiusap. Paano ba natin uunawain itong konsepto ng mediator at atonement sa sitwasyong ito? Yung mediator, ito yung taong tumatayo sa pagitan ng 2 nagkakagalit na panig para subukang ayusin yung sitwasyon. Tumatayo si Moses sa pagitan ng isang makatarungan Diyos at ng isang nagkasalang bayan. Tapos yung atonement naman, Ito yung paraan para takpan o tubusin yung matinding pagkakamali para maibalik yung relasyon. Nang bumalik si Moses para mamagitan, gumawa siya ng isang alok na nagpapakita ng lalim ng pagmamahal niya. ano yung inalok niya? Sinabi niya sa Diyos na kung hindi mo sila mapapatawad, burahin mo na lang ako sa aklat na isinulat mo. Grabe. Isig mo yun.
Handang ibigay ni Moses ang mismong buhay niya at yung pwesto niya sa aklat ng Diyos para lang sa mga taong kani-kanina lang ay nagtaksil at nagwala habang wala siya. Inialok niya yung sarili niyang kapamahakan para lang maligtas sila. Napakalaking sakripisyo. Parang isang kapitan na nagpasyang lumubog kasama ng barko at inako ang lahat ng kasalanan. Kahit na ang mga mismong pasahero ang kusang bumutas sa barko dahil sa katangahan nila. Ang tindi ng bigat ng pagiging isang mediator. Sobrang tindi. Inalok ni Moses na maging kapalit. Parang isang kordero ng Paskwa doon sa Ehipto, kung saan yung dugo niya yung sasalo sa parusa para mabuhay yung mga tao. Pero, ang mahalagang mapansin natin dito ay yung naging tugon ng Diyos. Tinanggihan niya yung alok ni Moses. Wait, tinanggihan? Bakit niya tatanggihan? Hindi ba't iyon ang ultimate sacrifice? Inialok ng leader ang buhay niya para sa buong bayan. Tinanggihan ito ng Diyos dahil hindi ito umaayon sa kanyang kalikasan at sa batas na inilatag niya. Una, malinaw yung prinsipyo ng hustisya. Kung sino ang nagkasala, siya ang dapat managot at buburahin sa aklat. Hindi pwedeng ipasa yung individual na pananagutan sa isang taong inosente. Sa ilalim ng pamantayang iyon, May point naman doon. Kanya-kanyang pananagutan yan eh. pangalawa, lubos na kinamumuhian ng Diyos ang human sacrifice. Ito yung gawain ng mga paganong relihiyon na sinusubukan niyang alisin sa isipan ng mga Israelita. Kung tatanggapin niya yung buhay ni Moses, magiging katulad siya ng mga Diyos-Diyosang humihingi ng buhay ng tao? Na magiging kamukha lang niya yung mga Diyos ng Ehipto. Tama. At pangatlo, sa aspeto ng pagtutubos, hindi sapat ang isang ordinaryong tao. Kahit pa siya yung pinakadakilang propeta para pagbayaran ang napakalaking kasalanan ng isang buong nasyon. Ang bigat din ng kaisipang iyon. So, dahil hindi tinanggap yung buhay ni Moses bilang pambayad, paano na-resolve yung issue ng atonement? Napatawad ba sila o hindi? Kasi nakaligtas naman sila mula sa pagkalipol, di ba? Nauwi ito sa isang napakakomplikadong sitwasyon. Nagpadala ang Diyos ng isang salot bilang parusa sa mga tao dahil sa pagsamba nila doon sa gintong baka. Hindi niya nilipol yung buong bayan. Tinupad niya yung kanyang pangako kay Moses na patuloy siyang mangunguna sa kanila patungo sa lupang pangako. Pero may parusa pa rin. Oo, malinaw na merong paling matinding parusa. Sa yugtong ito ng kwento, nanatiling isang malaking misteryo kung paano ba talaga magkakaroon ng ganap na kapatawaran o atonement. Yung pamamagitan ni Moses, nagligtas sa kanila mula sa kabuuan pagkalipol. Ngunit yung alok niyang mamatay, hindi sapat iyon para ganap na mabura ang kasalanan nila. Naiwan ang isang malaking katanungan sa hangin tungkol sa kung sino o ano ba talaga ang makakapagbigay ng ganap na pagtutubos. Kwento yan tungkol sa mga sinuunang tao sa disyerto. Pero ano ang kinalaman yan sa akin? Kasi madaling husgahan ng mga Israelita eh. Napakadali nilang ituro at sabing mali sila. Di ba? Madaling sabihing ang kekitid naman ng utak nila. Nakita na ng milagro tapos sumamba pa sa baka kinabukasan. Pero kapag hinimay do itong kwento, hindi ito tungkol sa ginto o sa sinaunang kultura lang. Ipinapakita nito yung eksaktong kalikasan natin bilang mga tao hanggang ngayon. Totoo yan. Laging ganito ang nangyayari kapag inilalagay natin yung sarili natin sa posisyon ng paghintay. Kapag nakakaramdam tayo ng pagkadismaya, kapag naiinip tayo sa paghintay ng mga sagot mula sa Diyos o sa buhay, o kapag nakakaranas tayo ng pressure mula sa lipunan, napakabilis nating bumalik sa kung ano ang pamilyar at komportable. Kahit na alam nating mali ano. Oo, gusto nating balikan yung nakasanayan natin kahit na ang mga gawin na yon ang mismong pumipigil sa atin na lumago. Kasi mas gusto natin yung mga solusyon na pwede nating diktahan. Gusto natin ang mga bagay na nakikita natin, nahahawakan natin, at higit sa lahat, nakokontrol natin. Mas gusto nating magtiwala sa kung anong nasa harap natin ngayon kaysa magtiwala sa isang mahabang proseso o sa isang katotohanan na hindi pa natin agarang nakikita. Kapag na-delay lang yung sagot, ganyan na. Oo, kapag na-late yung grasya o yung sagot na hinihintay natin, gumagawa tayo ng sarili nating shortcut. Gumagawa tayo ng sarili nating salbabida kahit na alam nating peke ito. At yung bawat shortcut na iyon,
Bawat kompromiso kung saang hinahalo natin yung ating malalim na paniniwala sa ating mga pansariling kagustuhan, yun ang modernong syncretism na pinag-usapan natin kanina. Inilalagay natin yung buong tiwala natin sa mga bagay na ginawa lang din ng ating mga kamay, katulad ng pera, katayuan sa trabaho o pag-apruba ng ibang tao. At inaasahan nating ililigtas tayo ng mga ito. Grabe, ang bigat nun. Kaya bago natin tapusin ito, gusto naming iwanan ka ng isang malalim na katanungan para pag-isipan mo. Nakita natin kung paano nagpanik ang mga Israelita at mabilis na gumawa ng gintong baka dahil naiinggit sila at gusto nila ng Diyos na nakikita at nakukontrol nila. Naging impatient talaga sila. Sa sarili mong buhay, kapag naiinip ka sa mga sagot na matagal mo nang hinihintay, ano kaya ang mga gintong baka o modernong idolo na mabilis mong binubuo? Ano yung mga bagay, ambisyon, o kahit na tao na ginagawa mong sentro ng buhay mo at inaasahang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaligtasan, pero sa totoo lang ay sarili mo ring gawa at madali ring mawala? Pagnilayan mo yan, hanggang sa muli nating malalimang pag-usap.